Nakikita mo ba ang mga anino dito? Lena Hart, iyon ay malubha. Cancer sa atay. Cancer sa atay. Malubha. Si Adrian ay nasa kritikal na kalagayan. Kumalat na ito sa kanyang baga. Kailangan niya ng transplant sa atay. Ngunit ang operasyon, abot ito ng hindi bababa sa $500,000. 500,000. Maayos mo mas konserbatibong mga paggamot. Ngunit, malamang, pahahabain lamang nito ang kanyang buhay ng 1 linggo o 2. Hindi. Fiona, ayusin mo ang operasyon para sa aming pakiusap. Hindi ko siya susukuan. Makakapagmanipula ako. At sana sa susunod na ilang araw, makakahanap tayo ng tumutugmang donor ng atay. CJ, Ang aking tigre ay napakalakas. Adrian Weed. Sienna Banks. Isang tigre? Well, akala ko ito ay kaaniwang check-up lamang para sa ilang simpleng sintomas, di ba? honey, Anong problema? Magsalita ka. narinig ko ako maaga. Nalalaman ng pasyente ng cancer ang sakit. Mas mabilis silang lumala. Mas mabuting itago ko ito sa sarili ko. Wala, Adrian. Mahal lang kita. Ayos ka lang ba? Nagbayad ka na ba? Alice, maghihintay ako dito mismo. At siguro sobrang sakit na nararamdaman niya. Masamang bata, sabi ko sa'yo. Nasa labas lang siya. Wala akong pakialam. Iyon ang kaibigan ni Yar Fiona. Narinig kong hindi siya naganda ang pakiramdam. Ay naku, pinag-usapan nila ang asawa mo. Kawawa naman. Stage 4 na ang liver cancer. Kung hindi sila makahanap sa loob ng 1 linggo, patay na siya. Pero ang operasyon ay nakakahalaga ang mahigit $250,000 at walang garantiya na magkatagumpay ito. Excuse me. Sinabi mo ba na ang asawa ko ay may stage 4 na liver cancer? Stage 4, pasensya na. Nagkamali ako ng salita. Wala kaming alam. Tanungin mo ang asawa mo. Eka lang sandali. Narinig ko ang sinabi mo, ay. Bakit hindi natin puntahan at alamin mismo? At kung totoo ito, sa wakas, mawawala na ang babaeng iyon, di ba? Hi, Clara. Hindi ako papasok sa opisina ngayon. May nangyari sa bahay. Sa tingin mo ba maaari mong maibigay? Ang bonus ko ng maaga. Lahat ng 50,000. Maraming salamat. Hindi. Hindi siya mag-aaksaya ng lahat ng perang iyon para sa walang kwentang operasyon niya. Alice, banker. Dapat sa iyo ang perang iyon. Dapat sa atin. Sa wakas, nakumpleto ko na ang 500,000. Ang kailangan na lang natin ay donor. At may pag-asa ng mabuhay si Adrian. Hello, narito ako para magbayad. Sage. Naman. Kulang ang balance sa bangko. Sabi, kulang ang pondo sa bangko. May iba ka bang paraan ng pagbabayad? Paano ito nangyari? May 200,000 akong ipon. At nanghiram pa ako ng 300,000. Kakakumpirma ko lang. Siguro kailangan mong kontakin ang bangko mo. Ano? Pera mula sa office. Hindi naman yan. Lahat ng pera mula sa account ko. Bakit? Ayan, ikaw ang nagbibigay ng pera. Mula sa account ko. Napakahalaga ng perang. Umuwi ka na ngayon. Kailangan nating mag-usap. Pasensya na. Adrian. Kailangan ko ang perang iyon. Napaka-urgent nito. Bakit?
Para itapon mo lang? Anong ginagawa mo? Sabihin mo sa akin ngayon, nanghiram ka ba ng pera nang hindi ko alam? Ako lang. Ano ba ang balak mong gawin, ha? Sinuntok mo ako. Ni hindi mo nga alam ang nangyayari. Alam kong sinusayang mo ang pera. Hindi ito panahon para mag-away. Kailangan kong ayusin muna ang problema. Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ito para sa akin. Pumunta ako sa ospital. Alam ko, may cancer ka, stage 4. Ano? Hindi, Adrian. Wala ako doon. O, itatanggi mo pa. Sabi ng nurse, 1 linggo na lang ang buhay mo. At ang operasyon ay nagkakahalaga ng $500,000. Iyon mismo ang halaga na hinihingi mo ngayon sa akin. Adrian, ang 500,000 ay talagang perang pagligtas buhay. O, sex na. Pero hindi para sa buhay ko. Tama na. Nag-research na ang nanay ko, Lena. Kahit magaling ka pa, wala ka ng silbi. Ibig sabihin, hindi ka maglinis ng bahay, lalo na ang magtrabaho. Ano, talaga bang, inaasahan mo na ako na lang ang ako sa'yo habang buhay? Lena, malapit ka na sa huli. Ang ibig kong sabihin, hindi maiwasan ang kamatayan. Pabigatin ang pamilya mo. Hindi natin kayang labanan ang kamatayan. Di ba? Eksakto. Ulitin ko. Kung hindi tayo magbabayad ngayon, magsisisi ka. Masaya siyang matatanggal na ang pabigat mong tulad mo. Margot, Pasensya na, Lena. Naibigay ko na ang pera sa nanay ko. Margot. Margot. Nakiisa ako. Isuli mo ang pera sa akin. Layuan mo ako. Nababaliw ka ba? Binigay sa akin ng anak ko ang perang iyon. Asa ka. Nagastos ko na. Adrian, tingnan mo itong magandang limited edition na Hermes bag na nakuha ko. Ang ganda, di ba? Ang ganda nga, nanay. Bagay na bagay sa'yo. Kayong dalawang tanga. Isuli nyo bago huli ang lahat. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Ikaw na desperadong mamatay na si Raulo. Ikaw na parasito. Nakita na ito ng lahat ng kaibigan ko. Paano ako hindi mapapahiya kung isusuli ko? Mas mahalaga ba ang mukha mo kaysa sa buhay ng tao? Adrian. Para sa'yo lahat ito. Walang hiya ang nanguta. Ng lahat ng perang ito para sa'yo. Ay, ito ay. Hindi. Nakakadiri talaga. CJ, ayaw mong isuli ang handbag. Ibabalik ko ito para sa iyo. Verme na pagbaga. Margot, Epsa. Bitch, ang aking anak ay naisa. Diborsyo ka magpakailanman. Hindi mo alam na. Ano lang ang sinabi mo? Totoo ba ito? Gusto mo bang diborsyo ako? Alam mo, kung hindi ka tumigilan, nakita sa akin, tungkol sa $500,000, 00 o, maaari nating makakuha ng diborsyo ngayon. Hindi ka naman, naniniwala ito. Natagpuan namin ang isang tugman, donor ng liver. Kung itinaas mo ang pera, maaari nating ischedule. Surgery na yun. Ayos. Bigyan ako. Kumusta? Ako ang kanyang asawa. Hindi namin kailangan. Opera siya. At hindi namin kailangan ang liver. Ano? Adrian, maintindihan. Gaano karami ang mga tao sa linya para sa atay na ito? Kung pumasa mo ito ngayon, walang pagkakataan. Ang pagsusurvival. Sigurado ka bang gusto mo upang ibigay ito? Sigurado ako. Hindi, Fiona. Huwag makinig sa kanya. Hindi ako sumuko. Kung ako sa bayad, hanggang maaari ko, we'll go over to pay. Kaso nasikan. Adrian, mangyaring. Pabalik ito. Matapos ang opera siya. Gagawa ko opera. Okay. Oh, Diyos. Gumising lang. Kahit na ikaw ay gumal, wala kang silbi. Hindi ka makakakita kahit anumang pera. Tumig, pagkatapon ng isang pag-aala, kailangan ka na, naghahanap ng iyong libingan. Kung hindi magkakaro, walang lugar upang libingan ka. Hindi. Alam mo kung ano? Ako'y napakalinaw. Walang operasyon. Hindi siya karapat-dapat. Ano? Hindi siya karapat-dapat. Akala mo ba si Lena ang may cancer? Ano ba ang pinagsasabi mo? Sino? Ako ang may cancer. Sige, tatanungin kita.
ng isang huling beses. Sigurado ka bang ayaw mo ng operasyon? 1,000 beses na. Sige, pagdusahan mo ang mga bunga. Nakakalungkot, sila na ay may asawa. Na tulad mo, Fiona. Hey, Fiona, wag mo siyang pakinggan. ngayon wala ng atay. O perang dapat ipag-alala. Pwede kang maghintay na mamatay ng walang alalahanin. Wala kang ideya sa ginawa mo. Ginawa ko ang nararapa. Ngayon, pag-usapan natin. Ang perang hinira mo, hindi ako mananagot. Kahit 1 sentimo ng utang mo. Mga tanga. Hiniling mo ito. Ngayon, tingnan mo. Ilan ang mga mata mo? Sino ang taong may stage 4 na liver cancer? Akala mo ba maluloko mo ang anak ko? Gamit ang mga peking dokumento. Boba, kung nakatayo ka, at namatay ngayon din, wala kaming pakialam. Umalis ka na, pwede ba? CJ, ngayon nakikita ko na ang totoong kulay mo. Gusto mong sirain ang buhay mo? Sige, sinubukan ko. Maniwala ka sa akin. Hindi masisira ang kahit ano kung mamatay ka. Umalis ka na. Ginagawa lang niya ang pinakamakatwirang desisyon. Lena, ibig kong sabihin, kung si Adrian ang may cancer, gagastos ka ba ng $250,000,000 para iligtas siya? Kung ako ang may malubhang sakit, baka susuko na lang ako. Pero para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Asawa ko siya. Sumumpa ako sa Diyos sa kasal namin. Naku, pakiusap. Manipulasyon yan. Gising ka, Lena. Huwag mo akong idamay. Maghiwalay na lang tayo. Gusto mo talagang hiwalayan ako. CJ, heto. Sige na. Basta huwag kang lalapit sa akin. Malaman mo to, dahil hindi kita pansinin. Heto. Ako. Lalapit sa'yo? Huwag kang umasa. Mabuti. Magpa-file ako ng hiwalayan bukas. Mabuti, sabik na ako. Critical ang kalagayan ni Adrian. Kumalat na sa baga niya. Adrian, Huwag mo akong hawakan. Adrian, kailangan mong magpatingin. Tumahimik ka. Hindi ka welcome dito. Ichi Nina, paano kung manghiram uli siya ng pera? Sa pangalan ko, hindi ako mananagot. Sa utang niya pagpatay na, yung BTCA na yon. Huwag, Adrian. Umalis ka na ngayon din. Umalis ka. May lakas pa para magtrabaho. Ano ba ang pinatutunayan niya? Ang galing talaga ni Lena. David, katrabaho ni Lena. Ew. Siya lang ang gumagawa ng lahat ng manumano. Mas tiyak pa ang ginagapas niyang hiyas kaysa sa makina. Lalo na ang disenyo niya. Oh, hello. Hindi na ito nakaang siglo. Lahat ng nangungunang brand ay gumagamit ng AI para magdisenyo at magmachina para magpulish. Hindi kayang pantayan ng AI ang kanyang galing. Alam mo ba kung ilang luxury brand ang nag-alok sa kanya na mataas na posisyon? Wala, di ba? Ginanggihan niya lahat yun. Kung hindi lang sana. Ay naku, tigilan mo yan. Isa lang siyang entry-level na designer. Mas importante pa ang mga janitor kaysa sa kanya. Bumili lang ang kapatid ko ng pinaka-advanced na makina. Naganap na pinatatakbo ng AI. Kayang maglabas ng mga disenyo ng 0 beses na mas mabilis at mas mura kaysa sa kanya. At maniwala ka sa akin, walang nagmamalasakit sa precision gem polishing. Sa ganoong AI machine, sino pa ang kailangan sa kanya? Mga makina. Hindi kailangan makakapagay ng kaluluwa ang mga makina. Sa mga gem na ito. Huwag mo siyang pakinggan, Lena. Kapatid lang siya ng boss. Kaluluwa, nak. Gusto ng mga tao na mukhang mamahalin. Ang kanilang alahas. Walang nagmamalasakit sa kaluluwa. MR Cole, Tiffany. Hello. And heart matagal na. Jeff Cole. Si Jeff Cole. President ng group. Jeff Cole. Nabigyan na ba kayo ng pagkakataon? Na repasuhin ang aming alok.
Sana'y mapasaya namin kayo. Tandaan, kalahating $1,000,000 ang taon ng sweldo. Handa kong bigyan niyo. Ang signing bonus na 50,000, ha? Pasensya na. Pero masaya ako rito sa Star Gems. Lena, makinig ka, sana'y pag-isipan mo ulit ito. Ang inaalok namin ay, Sir, ang Tiffany Group, ang pinakamalaking jewelry brand sa mundo. Paano naman kaya ang isang maliit na designer tulad ni Lena Hart ay nakadikit sa'yo? si Lena ang pinakamagaling sa kanyang ginagawa. Nakatago lang siya sa maliit na studio. Ang Star Gems ay nakakakuha ng lahat ng order dahil sa kanya. Libo-libo araw-araw mula sa luxury retailers. Sa buong mundo, Sage, baka nga, pero siguradong hindi matutukoy ng isang designer. Ang kapalaan ng buong kumpanya. well, naririnig ko lang na ang British Royal Family mismo ay naglagay ng malaking order. Sige, tigilan mo na ang paggambala sa trabaho ko. Panahon ang magsasabi sa mga disenyo ko. Panahon? Wala kang panahon. Adrian, dapat talaga. Nasa ospital ka ngayon. Lahat. Si Lena ay na-diagnose ng stage 4 liver cancer at 1 linggo na lang ang natitira sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay para lokohin kayong lahat at kunin ang pera ninyo. Scam. Oh my God. Hindi ito totoo. Gusto mo bang ibigay sa kanya ang pera mo? Wala akong pakialam. Pero hihiwalayan ko siya ngayon. At kapag namatay siya, huwag kayong humingi sa akin ng kahit ano. Ano? Nagagalit ka dahil inilantad kita? Huwag ka nang mangarap na magbabayad ako. Lena, malapit ka nang mamatay. At gagawin mo ang ano, iwanan si Adrian sa napakalaking utang. Gaano ka kasakim? Ulitin ko. Hindi ako ang mamamatay. Si Adrian. Bitch, anong lakas ng loob mong sumpain ako? Kailangan mong tumigil sa pag-arte. Parang maliit na batang pasaway. Lumayo ka sa akin. Sage. Tumigil ka. Itigil mo na yan ngayon din. Kung gusto mo pang manatili, sa trabaho mo sa huling linggo. Ang miserable mong buhay. So yun na pala. Magkasama pala kayong dalawa? Adrian, paano mo naibigay ang singsing? Na ginawa ko para sa kasal namin sa ibang babae. Iano naman? Ibig kong sabihin, ituring mo na lang yon bilang regalo sa kasal namin. Dahil mamamatay ka naman pala. Kaya niloloko mo pala ako. Sa buong panahong ito, hindi ako makapaniwala na hindi ko to nakita. Okay, tapos ka na ba sa pagiging drama king? Dahil matalino ang desisyon ni Adrian. At dito sa Star Gems, gayon din kami. Sa ngalan ng kapatid ko, opisyal kitang kinatanggal. Tinatanggal ako. Tama. Nasa akin ka, na pwede ako manatili sa Star Gems magpakailanman. Kung gusto ko, Bago niya malaman na mamamatay ka. Humingi ka ng advance na bonus. Isa kang scam artist. Hindi, yon ay akin. Oh, darling. Sa tingin ko hindi niya kayang bayaran. Ang kapatid mo. 1 linggo na lang ang natitira sa kanya. Oh, ano ang dapat nating gawin sa kanya? tatawagan ba natin ang pulis? Magandang ideya. Mas mabuti na sa kulungan siya mamatay kaysa sa kalye. Sienna, Honey, mahal ko. Masyado kang mabait. Alam ko, lumayo kayo sa akin pareho. At pinaghirapan ko yung bonus na iyon. Nang patas, ano ang nangyayari? Clara Vance, boss ng Star Gems. Ito ang opisina. Pasensya na, Ed. Ako na ang bahala. Lara, tinanggal ako ni Shena. Hahayaan mo lang to. Lena, ang sinabi ni Shena, sinabi ko rin, mag-empake ka na. Ed, paano yung bonus na in advance mo sa kanya? Tama, ibalik mo agad ang pera ko. Lara, ganito ka ba talaga magtrato sa akin? Dahil sa kanila, Ako ang may-ari ng Star Gems. Gagawin ko ang gusto ko. 7 taon na akong nagtatrabaho dito. At simula noon, lubhang tumaas ang benta. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makukuha ang royal order na yon. Wow. Ay, talagang nagkakamali siya. Honey,
Hindi katumbas ng AI-powered machines. Na binili ko ang pangkaraniwan mong kakayahan. Kung hindi ka may sakit, baka babayaran kita para subukan ang bagong kagamitan. Pero, wala kang halaga sa akin kung mamamatay ka. Lara, kahit ang pinaka-advanced na AI, ay hindi makakagawa ng disenyo tulad ng sakin. Ay, Lena, Diyos ko, tumigil ka sa pagyayabang. Pero, kumalat na ba sa utak mo ang kanser? Wala akong pakialam kung kailangan mong ibenta. Ang katawan mong may kanser sa kalye. Babayaran mo ako ngayon. CJ, ayos. 50,000 na lang. Ipapadala ko. Huwag ka lang magsisi. Malabo yan. Emco, gusto kong tanggapin ang alok. Mula sa Tiffany Group. Nasa Star Gem Studio ako ngayon. Pwede ba tayo magkalito? Kasama ang signing bonus? Ano, Lena? Tigilan mo yan. Seryoso ka bang naniniwala na ang head ng Tiffany Group ay mag-aalok sa'yo ng trabaho? Isang taong mamamatay na. Sino ka ba talaga? Coco Channel? Naku, VV. Lara, ngayon kita nakikita. Nagdala ako ng malaking kita sa kumpanyang ito at itatapon mo ako parang basura. Dahil sa ilang kasinungalingan, Basura. Masyado kang mataas ang tingin sa sarili. Wala ka talaga, kundi isang maruming parasite na nagpapadugo sa akin. Hanggang sa huling hininga mo. huwag kang mag-alala. Makukuha mo ang pera mo. Basta huwag kang umiyak sa akin. Kapag nawala ang British Royal Order, Diyos ko, security. Bantayan mo siya. Hindi siya alis ngayon. Hanggang hindi niya ako binabayaran. Dan, tara na. Sir, ano ang nangyayari? Tinanggap ni Lena Hart ang alok natin. Tara, salubungin natin ang bagong designer. Kalahating oras na. Nasaan ang pera? huwag kang mag-alala. Papunta na. Talaga bang naniniwala ka na ang isang industry leader tulad ng Tiffany ay susunod sa'yo? Hindi ka nga karapat-dapat sa Star Gems namin. Lena, kailangan mo talagang maging mas self-aware. Ikaw ang ngalang self-awareness. Hindi ka na mabubuhay ng matagal. Kung hindi mo ako pakikinggan. Honey, hindi mo kailangang mag-alala sa mga parasit. Sagasaan mo lang sila hanggang mamatay. Nga, wala ka bang ilang sex videos sa inyong dalawa sa telepono? Pwede ko lang i-blur ang sarili ko at ibenta sa internet. Bigyan mo ako ng telepono. Gusto mo, magdapa ka at magmakaawa. Gago. Gusto mong maunang mamatay, tanga? Tigil. Sobra na ito. Gusto mong maging bayani? Ano? Gusto mo ring mawalan ng trabaho? Sige, tanggalin mo ako. Stop car. Pero hindi ko hahayaang ganyanin mo siya. Si Lena ang nagpauso ng Star Gems. Mga walang utang na loob. Ang galing ng bayani. Pero may kapalit ang pagiging bayani. Bitawan mo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung mananahimik ka na lang. Parang malang nangyari ito. Hindi pwede. Kailangan ninyong matuto. Tigil. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa kanya. Talaga? Bakit hindi mo dilaan ang sakong ko? At baka pag-isipan ko, Panaginip mo yan. Hindi ako magpapakumbaba sa katulad mo. Sage. Kung ayaw mong makita ng kahit sino, ang video mo kay Adrian. Gagawin ko ang gusto mo. Hubarin mo siya. Gagawa ako ng bagong sets video. At ibebenta ko para mabayaran ang kapatid ko. Tara, simulan na natin.
Gigisain kita. Pigilan siya. Hindi ganoon kalaki ang kikitain sa video niya. Para sa natitira, kukunin ko ang kamay niya. Mayay machines naman tayo. Walang kwenta ang kamay mo. Hindi niya kayang bayaran ang utang. Hayaan mo, tulungan ko siya. Asawa ko naman siya. Ay naku, hindi. Ang iyong minamahal na asawa, ang mismong puputol ng iyong kamay. Lena. Ikaw ang humiling nito. Tigilan mo yan. Para lamang sa 50,000 dolyar. Ginaganyan mo ang iyong pinakamahusay na empleyado. Ang mga tao sa Star Gems ay talagang mga gago, hindi ba? Ikaw ang presidente ng Tiffany Group. Lois Hart. Sinisiguro ko sa'yo, ang Tiffany Group ay hindi kailanman gaganyan sa'yo. Engvit ko, masyadong makabigay ang alok ninyo. Ang kailangan ko lang ay ang 50,000 dolyar. Simons, Hindi. Hindi sapat ang alok ko. Hindi ito katumbas ng iyong halaga. Kung papayag ka ngayon din, dodoblihin ko ang inalok ko sa'yo. Sa telepono. Kunin ang pera. Opo, sir. $1,000,000, Miss Hart. Lahat para sa'yo. salamat, Jim Cole. Heto ang pera mo. Mula ngayon, quits na tayo. Jeff, isa lamang siyang mababang andas na taga-disenyo. Hindi karapat-dapat sa lahat ng gulo. Sa lahat ng tao, Clara, inaasahan kong mas may pananaw ka. Dahil sa iyong mga taon ng karanasan sa negosyo. Ngunit mali pala ako. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba talaga na si Emma Hart ay isang ordinaryong taga-disenyo lamang? Lois Hart, inaanyayahan kita bilang punong taga-disenyo ng Tiffany Group na may taunang sweldo na $1,000,000. Bibigyan ka ng mamahaling sasakyan at villa. At handa akong ibigay sa iyo ang 15% na bahagi sa kumpanya. Pati na rin isang posisyon sa lupon ng mga direktor. At ikaw, hinahangaan ko ay yung integridad mo. Kaya nga, binibigyan din kita ng trabaho. 5 beses. Kasalukuyang sweldo mo. Salamat. Siyempre naman, Ko. Hindi kita bibigyan. alam ko. Siya. 1,000,000 kada taon, mga stock, isang mansyon at isang mamahaling kots. Kahit na may walang hanggang pera si Tiffany. Bakit nila ito? Aksayahin lang sa kanya. Sa teknolohiya, ngayon, hindi ka nagkakahalaga. Kahit 1 sentimo. Oh, Clara. Ang kitid ng paningin mo. Papapaalis sa isang disenyor. Nakuha ang atensyon ng pamilya mahalika. Mga ganitong desisyon sa negosyo. Siya ang magpapabangkarote sa iyo. Hindi mo naman masasabi. Nakuha natin ang utos na mahalika dahil sa kanya, di ba? Siyempre naman. Kung wala si Emma Hart, wala ka ng iba kundi isang murang lokal na tatak na hindi man lang narinig ng pamilya mahalika. Please. Umutang ako ng $100,000,000 para bilhin ang pinakamodernong makina. Sinusuportahan ng pinakamagandang mundo. Teknolohiyang artificial intelligence. Iyon ang nakakuha ang atensyon ng mga mahalikang British. $100,000,000 dolyar na makina. Dalawang pare ko. Kamay ako. Dahil ang pagpapaalis kay Emma Hart. Hindi lang mawawala sa iyo ang utos ng mahalika. Kundi ngayon hindi mo na talaga mababayaran yon. $100,000,000 dolyar na utang. Para sa magarbong, maliit mong makina. Oh, Clara. Ang buhay mong pinaghirapan ay nasira na. Security. Alam mo ba, narinig ko na. Si Princess Lara, bisita sa Bigya bukas. Kapag naibalik ang order mo, huwag kalimutang tumawag sa amin. Gusto ni Tiffany kunin ang order. Dan, MS Banks. May proposisyon ako para sa iyo. Ibalik mo ang royal order sa amin, at bibigyan ka namin ng parte. Ano masasabi mo? 50,000? Malamang kailangan mo yon. Kapag nalubog ka na sa pagkabaon. Hindi mo pwedeng nakawin ang mga order ko.
Kahit may talento man siya. Huli na. Ano ibig sabihin yan? Hayaan mo akong magpakilala. Asawa ako ni Lena sa ngayon. At may masamang balita ako. Na ipapaalam sa iyo, ang walang kwentang asawa ko ay na-diagnose ng stage 4 na liver cancer. 1 linggo na lang ang buhay niya. Ano? Totoo ba talaga yan? Mamamatay na ba talaga siya? Pwede sana siyang tumanggap ng transplant. Siyempre, pero sa kasamaang palad, pa sa mga katulad niya, hindi sila karapat-dapat iligtas sa halagang $500,000 na operasyon. At ang match na liver, inanggihan ko na. Kontakin ang mga nangungunang ospital. Hanapin natin ang atay na ito sa buong mundo. At ayusin ang mga pinakamahusay na doktor para iligtas siya, okay? Opo, sir. Salamat, Jimiko. Pero sa totoo lang, ito ay. Alam mo ba, Marcol, utulungan kita. Kahit plano mong bayaran ang operasyon, huli na. Tama ka. Huli na, pero hindi para sa akin. Malalaman mo kung sino talaga ang mamamatay sa cancer. Wow! Nagpapanggap pa rin. Sage, dumikit ka na lang sa mga binti nitong tangang ito at umalis ka na dito. Tama. Salamat, Jeff. Dahil problema ko sana yan. Kung namatay siya sa studio natin. Nakalusot tayo sa malaking problema. Lahat kayo. Maghihinayang dito. Huwag kang mag-alala, Cole. Mabuti ang kalagayan ko. At kumpiyansa akong makakapagtrabaho ako sa Tiffany. Ng mga 30 taon pa. Talaga? Siyempre, kung gusto mo, magpa. Pre-employment medical exam ako. Gusto ko yan. Magandang balita yan. Malaking kawalan sa industriya at sa akin. Kung magkasakit ka man, siguro magiging kami ng na kayang bilhin ng pera. Salamat. Cole. Gusto mo ba yung Royal Order na yon? Dahil kumpiyansa ako na matatalo ang Star Gems. Magtrabaho na tayo. CJ, Umalis ka na. Layas. Ang tuso naman ng babaeng yon. Nagtataksil siya sa'yo, Clara. Hindi, Belle. Wala silang alam sa kahalagahan ng Royal Order. Ed. Ganoon ba kahalaga ang order na to? Siyempre, coronation ng hari to. Kung makuha ng Star Gems, ang order na to, magiging pinakasikat na alahas sa buong mundo. At makokontrol na natin ang merkado ng Tiffany na magiging isang madaling bagay lang. At sa oras na yon, papaluhurin ko ang gago. Si Jeff Cole at hahalikan niya ang aking paa. Clara, ang galing mo. Sige, magtrabaho na tayo. Hindi, MS Clara. Maghintay po kayo. Pakiusap. Ano ang problema? Well, ang Royal Crown Jeweler. Noong huling pagbisita niya, pinuri niya ang gawa ni Lena. Umalis na ang putang iyon, at ipinagkatanggol mo pa rin siya. Tinutulungan ko lang po. Tinutulungan mo lang. Mayroon tayong pinakamagandang teknolohiya na magagamit. Huwag kang mag-alala tungkol sa babaeng yun. Paalam. Heto. paano tayo magkakasya? Nag-utos ako sa buong kumpanya. Makinig kayo sa bagong head designer natin. Ko, ang trato dito ay hindi ko inakala. Hindi ko inasahang magtatrabaho sa isang suportadong kapaligiran sa trabaho. Sisikapin ko magtrabaho na mabuti para mabawi ang utang na loob sa Tiffany. Sa Tiffany. Ako? Tingnan mo ang balita. Sensasyon ang ginawa ng mga pamilyang royal. Ang Star Gems ay magpapatibay ng kontrata kasama ang pamilyang royal bukas. At inimbitahan nila ang presidente ng International Jewelry Association na sumama sa kanila. Ano ang gagawin natin? Relax mga kasama. Magkakaroon tayo ng saya sa kanila bukas. Sa pagpirma, Akala mo ba makukuha nila ang order? hindi lang sila mawawalan ng order. Pero kapag ipinakita natin ito, ang Royal Order ay magiging sa atin lang. Ito ang kwintas, na ang pamilyang maharlika ng British ay nakatuon ang pansin. Nakikita kong kahanga-hanga ito. Ito ang kwintas. Nagawa sa pinakamataas na teknolohiya. Walang kakaiba. Dito, hindi ba? Mukhang hindi pa sila pamilyar sa bagong kagamitan. At ang mga brilyante ay napakalapad na pinakintab. Haharapin ni Clara ang buong galit. At talagang sa corona. Sigurado ako. Sana nga.
ang pangulo ng grupo ng Kifani. Ano ang ginagawa mo dito? Nangangarap na makita ang pinakabagong produkto na ginawa namin gamit ang pinakabagong teknolohiya. Pambansang katutubo? Oh, nakita ko na at hindi naman ganoon kagaling. Ang aming mga kwintas ay higit na nakahigit kaysa sa anumang. Manumanong basura na magagawa mo. At bukod pa rito, ang aming kahusayan sa produksyon ay 1,000 beses na mas mataas. Lena, aminin mo na lang. Iniwan ka na ng bagong panahon. Pinapayuhan kitang kanselahin ang publikong paglagda. Ito ang tanging paraan upang maiwasan na mapabangkarote ang Star Gems. Sa tingin mo ba ay nawala na ang Star Gems nang wala ka? Katawa-tawa. Sa tingin mo ba ay mabubuhay ka? Dahil lang nakuha mo ang mabuting matandang Jeff dito, kasama ang kanyang pera. Ngunit ang iyong nabigong alalahanin ay ako. Ang iyong lehitimong asawa pa rin. At wala ka ng mga kamag-anak na natitira. Kaya kahit makahanap ka ng bagong donor ng atay, kung hindi ako lumagda sa papel, hindi ka maaring magpa-opera. Hindi mo magagawa yan. Umatay yan. Dahil sa kanya ang lahat. Oh, Diyos ko. Malungkot ka ba? Dahil mamamatay ang iyong maliit na puta. Kung ako ang nasa kalagayan mo, at ako ay minsan, magtitipid ako ng lakas, upang makapagluksa ka sa kanyang libing. Anak ng... Hoy! Tama ka. Ako mismo ang nagdala nito sa sarili ko. At salamat sa Diyos, sa wakas nakikita ko na ang tunay mong kulay. Ipapadala ang mga papeles para sa negosyo ngayon. Tandaan mong pirmahan. Halos patay ka na. Pero sasabayan kita, hindi na ako makapaghintay na makipagdiborsyo sa'yo. Oh, salamat, Lena. Jeff. Kitang-kita kong dinala mo ang basurang kasama mo dito ngayon. Ipakikilala ko kayong lahat. Kay Ginoong James Duke, Pangulo ng International Jewelry Association. At ang kanyang magandang asawa, si Elise, isang kilalang siruhano mula sa LA. Maligayang pagdating. Salamat sa inyong lahat, pero narito ako pa sumuporta. Ngayon, ikaw ang bida. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kasaysayan ng Pamilyang Royal, pumirma sila ng kontrata sa isang panlabas na partido at pinili nila ang Star Gems. Malapit nang maging pinakamakinang na brilyante sa mundo ng disenyo ng alahas. At Jeff, magkaibigan ang tatay mo at ako. Pero dapat kong sabihin, mayroon kang dapat matutunan mula sa isang negosyante tulad ni Clara. Salamat, James. Pero sa tingin ko ang pinakamalaking bagay na matututunan ni Jeff mula sa akin ay ang kanyang kakayahang humusga ng talento. Kinuha niya ang isang mababang antas na taga-disenyo mula sa amin na itinapon namin. At ngayon ay itinuturing niya itong kayamanan. Hindi pa naman napipirmahan ang order ng Royal. Sigurado ka bang gusto mong magyabang? Naiinggit ka ba? Dahil lang ba na ang Kifani ay isa sa mga tinatawag na nangungunang luxury brand? Hindi ka pa nakatanggap ng order mula sa pamilyang Maharlika. Alam mo ba? Bakit hindi kayong dalawa nitong puta pumunta kay Clara at magmakaawa? Baka sakaling mabait ang mood niya at bigyan ka ng ilang order. Pakiusap, basura tulad nito ay hindi karapat-dapat na narito sa isang prestihiyosong seremonya. Tulad nito, narinig mo siya. Lumabas ka. Tumahimik ka. Sinabi mong tinanggal mo si Lena? Siyempre ginawa ko. Ngayon na meron tayong pinakabagong teknolohiya, ano pa ang kailangan ko sa isang low-level na designer? Ang tanga-tanga mo. Lahat ay naghahangaan sa talento ni MS Hart at tinanggal mo siya. Mr. Duke. Hindi siya kasing galing na sinasabi nila. Talagang hindi siya. Bukod pa, ikaw ang nagsabi sa amin na gamitin ang pinakabagong teknolohiya para i-redevelop ang industriya. Gumagawa ka ng sarili mong libingan. Si Lena ay isang piraso ng industrial waste na naiwan mula noong nakaraang siglo. Dapat noon pa siya inalis. Meron siyang... Sir, ayos ka lang ba? Sa tingin ko kailangan mo ng doktor. Ang kondisyon mo ay masyadong malala para narito sa ganitong event. Yar Duque, huwag kang mag-alala. Karaniwang sipon lang ito. Sinusubukan mo akong alisin sa isang importanteng event? Huwag mo ngang isipin yan. Hindi ito. Ako ay isang doktor. Kahit na hindi pa kita binigyan ng examination. Sigurado ako na hindi ito sipon. Ikaw at ang pamilya mo ay dapat pumunta sa ospital para sa isang masusing pagsusuri. Agad-agad. Dapat ba ako?
Kawawa naman. Stage 4 na ang liver cancer. Kung hindi sila makahanap ng donor, sa loob ng 1 linggo, mamamatay siya. Pero ang gastos sa operasyon ay mahigit $250,000,000 at walang kasiguraduhan na magiging matagumpay ito. Sabi ng nurse, habang nakatingin sa likod ni Lena, kailangan siya. Hindi, ako. Ako ay ayos lang. Sipon lang ito. Sigurado ako na ang lalaki ko, malakas siya parang tigre. Akiusap, huwag nating hayaang makagambala ito. Sa paglagda ng kapatid ko, ako na ang magdadala sa kanya sa ospital mamaya. Adrian, maghihintay ka pa ba? Kalimutan mo na ang signing ceremony na ito. Mas mahalaga ba talaga ito? Kaysa sa buhay mo? Tama na. Alam mo, inalagaan ka ni Clara ng ilang taon. At ngayong tinanggal ka niya, hindi mo matanggap na makita siyang magtagumpay. Hindi mo matanggap na makita akong maayos. Kahit na maghihiwalay na kayo, at mangyayari iyon, mag-asawa pa rin kayo. Ibig kong sabihin, nasaan ang suporta mo? Huwag kang mag-alala, Lena. Padadalhan ka namin ng imbitasyon sa kasal. Natatakot lang ako na baka wala na siya para makita iyon. Tama ka. Alam mo ba, pupunta ako sa puntod mo, nakasuot ng wedding dress, para makita mo kung gaano kami ka-sweet bilang bagong kasal. Mag-ingat ka sa pakakasalan mo, Shena. O baka maging balo ka. Bago pa man ang honeymoon mo. Ikaw. Ikaw. Kung lalapas tanganin mo ulit si Lena. Sa susunod, hindi tiyampag na ang itatapon ko. Tama na ito. Napakagandang araw ngayon dito sa Star Gems. Dahil nakatanggap tayo ng isang marangal na order mula sa Royal Family. At simula ngayon, ang nangungunang kapangyarihan sa industriya ng alahas ay magbabago na. Kung sino man dito ang handang i-blacklist ang Tiffany, ibabahagi namin ang aming nakamit na teknolohiya at ipakilala namin sa aming malaking pamilya ng mga royal na kliyente. Pare, sang-ayon ako diyan. Pati ako, i-blacklist namin ang Tiffany. Star Gems ang pinakamagaling. Ipadala na ang mga royal. Binabati kita, Clara. Star Gems ang pinakamagaling. Tahimik, tahimik. Ipadala na ang mga royal. Tumahimik ka. Clara, sobra ka na naman dyan. Ang negosyo ay parang larangan ng digmaan. At ngayong na-master na namin ang pinakamahusay na teknolohiya sa paggawa ng alahas sa buong mundo. Ako ang may huling sasabihin sa paano patakbuhin ang industriya ng alahas. At sinasabi ko, tapos ka na. Ang tapang mo naman. Pero hindi ka magtatagal sa tuktok. Sa totoo lang, handa akong pumusta. Ibibigay mo ang royal order na yan kay Lena. At sa akin sa lalong madaling panahon. Pasensya, ibibigay. Panaginipan mo na lang. Ibibigay mo. At magiging bangkarota ka pa. Ipinapangako ko sa iyo iyan. Dumating na si Prinsesa Elara ng Gitish. Crown. Kamahalan, maligayang pagdating sa Los Angeles. MS Banks, narito ako sa ngalan. Ang Royal Family para pumirma ng pangmatagalang kontrata sa iyong kumpanya. Hanggat ang sample na kwintas na dinala mo ngayon, sumusunod sa ating pamantayan, magbabayad kami ng deposito na 10% bilang tanda ng aming pangako. Diyos ko. Royal check yan, may royal credit pa. Pwede mong dalhin yan sa kahit anong bangko sa mundo. Royal Bank, perang tunay. Pwede kang makakuha ng 200,000,000 sa ganyang klaseng check. At taas-taas ang mahal na hari. Nakakagulat talaga ito. Mahal na hari, mangyaring maging kampante. Ang Star Gems ay magkatrabaho ng walang tigil para matupad ang order ng inyong pamilya. Napatunayan na namin ang aming pangako. Pero ang sa inyo, Mahal na hari. Narito ang patunay ng aming katapatan at pangako. naku, MS Banks. 10 beses kang mas mabilis kaysa sa inaasahan ko.
MS Banks, world-class talaga ang pirasong ito. Kahit ang prinsesa ay nabigla. Ang galing talaga ng Star Gems, hindi tulad ng ibang brand, na nag-angking number 1. Mahal na hari, simula pa lang ito. Ang may offer ng Star Gems sa inyo, ang may offer ng Star Gems sa inyo. MR Cole, kaya ba ng Tiffany na masyahan? Ang prestihiyosong kliyenteng tulad nito, sa paggawa ng produkto mula sa kumpanya ninyo. Huwag mong isipin na sa paghukay sa taong ito, makakaiwas ka sa pagkabangkarot. Mula ngayon, ang Star Gems ang magiging unicorn ng industriya ng alahas, at ikaw ang magmamakaawa ng tira-tira. Wala kang ganyang kapangyarihan. Wala ako, pero si Her Royal Highness, ang prinsesa, meron. At taas-taas ang mahal na hari, maari po ba kayong gamitin ang inyong global na impluensya para i-blacklist ang Tiffany? Siyempre, madali lang yan. Nakita mo? Yan ang nangyayari kapag sinubukan mong humadlang sa amin. Kumusta po, mahal na Ginoo? Ako po si Lena Hart. Gusto ko sabihin sa inyo, tungkol sa kwintas na ito. Naku, Diyos ko. Lena Hart, ikaw pala, ang mga hiyas mong gawa sa kamay. Ang pinag-usapan ng buong pamilya namin. Pinili na nga namin ikaw, ang magdisenyo ng mga bagong korona namin. Para sa koronasyon sa susunod na buwan. Gawa mo ba ito? Kung gayon, hindi ko na kailangang suriin pa ito. Mahal na Ginoo, tinanggal po ako sa Star Gems. Hindi po gawa ko ang kwintas na ito. Kaya sana po ay suriin ninyo itong mabuti. Mahal na Ginoo, huwag po kayong makinig sa kanya. Bakit hindi na lang ninyo i-blacklist si Tiffany at tapusin na natin ang usapan? Ibig kong sabihin, hindi naman kayo tatanggihan sa maliit na kahilingang ito, di ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Sino ka ba? Para mag-utos sa akin. Mahal na Ginoo, lahat ng hiyas para sa koronasyon ng hari sa susunod na buwan ay galing sa Star Gems. Kung ipagwawakas ko ang pakikipagtulungang ito at ilalantad ko ang inyong pagugali, paano ninyo ipapaliwanag ito? Sarina, mahal na Ginoo. Nang babanta ka ba sa akin? Akala mo ba talagang magsusuot kami ng basurang ito sa aming koronasyon at tapusin ang usapan? Tumingin ka nga sa salamin. Sisi, paparating na ako. Ayos lang, ayos lang. Mahal na Ginoo, ano po ang ibig sabihin ninyo ng basura? Ang kwintas na ito ay dekalidad. Gawa sa milyon-milyong kagamitan. Hindi ito basura ng pabrika. Clara, kung ang sinasabi mong dekalidad na kagamitan ay sapat para masiyahan ang isang prinsesa, hindi ba't bibili na lang siya ng makina mismo? Bakit niya gustong maglagay ng order sa'yo? Lahat ng alahas noon ay maayos naman. At dati gawa yon ni. Ang mahal na kabunyan. Ako po si James Du. Ako ang presidente ng International Jewelry Society. Matagal na kaming nagsusuri ng mga gawa ng Star Gems. At lahat ay nasa pinakamataas na kalidad. Para sa akin, baka may pagkakamali lang dito. Pagkakamali. Ginoong Duke, propsyonal ka. Tingnan mong mabuti. Ano ba ang ginagawa mo? Ni hindi mo maayos na napakintab ang brilyante. Nakakahiya ka. Umutang ako ng $100 100M para sa kagamitang ito. Paano? Ako, narito ako para sa matapat na pakikipagtulungan at ginagamit mo ang murang basurang ito para linlangin ang aming maharlikang pamilya. At ikaw, isang propsyonal sa industriya, ay sumusuporta sa pandarayang ito. Ang mahal na kabunyan, mali ang naging impormasyon ko tungkol sa bagay na ito. Paumanhin, James. Ang mahal na kabunian. Sa palagay ko, makakatulong ako. Sa huli, ang Star Gems ay at palaging naging isang pangatlong klase lamang na tatak. Lahat ng dati nilang ginawa ay hindi dahil sa mamahaling makina,
Ito ay dahil sa pangalaga at kadalubhasaan ng kahangahangang artisana na yon. Ngunit nais kong tingnan nyo ito, ang mahal na kabunian. Ito ang pinakabagong sample na ginawa ng Tiffany Group. Pakiusap, suriin nyo ito at sabihin kung umaayon sa pangangailangan ng mahalikang pamilya. Lena, gaamo ba ito? Diyos ko, ang detalye. Ang masalimot na disenyong ito ay maaaring gamitin para sa aming maharlikang pamana. Walang makina ang makakagawa ng singsing na may ganitong kaluluwa. Lena, paano mo ito nagawa? Hindi pa ako nakakita ng disenyong ganito. Sa lahat ng aking taon sa industriya, mga binibini at ginoo, ito ay isang world-class na taga-disenyo. Walang makina ang makakahawak sa kanya. G. Cole, kami ang mahalikang pamilya ng British. Gusto naming lumagda ng kontrata sa inyong Tiffany Group para sa seremonyang ito ng koronasyon. Hindi mula ngayon, lahat ng alahas ng mahalikang pamilya ay magmumula sa inyo. Mayroon lamang akong isang kahilingan. Lahat ay gagawin at inspeksyonan ni Bibi, Lena Hart. Walang problema iyon. Siya na ngayon ang aming bagong head designer. Lahat ng gagawin mula sa puntong ito ay kailangan ng kanyang pag-aproba. Kung gayon, sa tingin ko ay mayroon tayong kasunduan. Salamat. Kataas-taasan, hindi ninyo ito magagawa sa akin. Narito kayo upang maglagay ng orde sa akin. Kataas-taasan, hindi kayo maaring umatras sa inyong salita. Ang maharlikang pamilya ng British ay hindi na interesado kung si Lena Hart ay hindi na nagtatrabaho sa inyong kumpanya. Kung wala siya, ang Star Gems ay walang halaga. Hindi. Lena, tulungan mo ako. Ito ay isang malaking pagkakamali. Lena, nakikiusap ako sa iyo na bumalik. Ikaw ang pinakamagaling sa industriya. Gagawin kitang lead designer. Pakiusap. Lena, pakiusap. Gagawin kitang vice presidente. Nasa itaas ng lahat. Pakiusap, nagmamakaawa ko. Lena, pakiusap. Pasensya na, Clara, ngunit napakalaki ng Star Gems na brand, hindi. Para sa maliit na designer tulad ko, kailangan mong mag-isa na lang. Tapos na. Wala akong paraan mabayaran ang $100 milyon kung wala ang Royal Order. Star Gems. Wala na ang Star Gems. Mr. Cole, Lena, magsimula na tayo sa partnership. CJ, Katawan mo ay sayo. Pumunta ka sa ospital at humingi ng tulong. O mamuhay ka na lang sa pagtanggi. Hindi ako pupunta sa ospital. Ikaw. Doc, kailangan ko ng full screening at agad na resulta. Sites, pero ang resulta ay abutin ng 1 oras. ang ekspresyon nila ay napakaganda. Alam ko. Ang galing mo, Lena. Salamat. Lena, ang pagkakakuha ng Royal Partnership ay dahil sa iyo. Kaya magdaraos ako ng malaking selebrasyon ngayon. Gusto ko ipakilala ka sa lahat. Pupunta ako. Sige, teka. Ito ang susi ng kotse ko. Hanggang bumili ang grupo ng bago. Bonus ito sa tagumpay mo. Salamat, Jeff. Siyempre, MR Wood, based sa resulta. Mukhang wala namang malubha sa kalusugan mo. Pero ang cancer screening, hindi pa lumalabas. Bukas pa ang resulta. Gusto mo bang bumalik para sa? Hindi. Nandito na ako ngayon, Doc. Pwede bang bilisan mo? Ibig kong sabihin, hindi ko naman kailangan bumalik dito. Napakainit dito. Zich, pupunta ako sa laboratorio at titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Salamat. Bakit siya nandito? Kilala mo siya? Si New Howard. Siyempre, kilala ko siya. Siya yung talunan na iniwan ng anak ko. Alam mo, narinig ko na.
na tinanggal lang siya sa Star Gems. Tigil, ito ang salusalo para kay Kifeni. At wala kaming lugar dito. Pa sa mga talunan tulad mo. Sa tingin ko mali ang alam mo. Nagtatrabaho ako para kay Tiffany. Nagtatrabaho para kay Tiffany. Tumingin ka na ba sa salamin? Hindi ka nga karapat-dapat maging janitor sa Tiffany. Kaya umalis ka na dito. Margot, ikaw ang dapat umalis. Kung aalis ka ngayon, ililigtas ko ang dignidad mo. Ay, ang puta na yan. Basura ka. Mamamatay ka naman sa ilang araw. Bakit hindi ka na lang maghanda para sa libing? Magandang payo yan, Margot. Dapat ka ring maghanda. Para sa libing ni Adrian, yun nga lang. Anong lakas ng loob mo? Papatayin kita, puta ka. Okay ka lang? Ginawa mo na. Tatawagan ko si Adrian. Pupunta siya dito at papagalitan ka niya. Tangang puta. Adrian, pumunta ka dito ngayon din. Sinampal ako ni Lena. Nakakagalit. Ano? Diyos ko, anong lakas ng loob niya? Eka, nasaan ka ngayon? Segish, pupuntahan kita. Dok, nakuha mo na ba ang resulta ng pagsusuri? Sir, pangatlong bises na ito na nagtatanong ka ngayong araw. Abutin pa ng hindi bababa sa kalahating oras. Hintayin mo lang. Papunta na siya ngayon. Hindi na natin kailangan maghintay sa kanya. Mahal, kaya ko ito. Puta ka. Anong lakas ng loob mong saktan ang babae ko? Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Ano nang espesyal na katayuan mo? Ako ang AR manager ng Kifenis. Yan ako. Lead designer na magiging bida ng programa ngayong gabi. Ay mataas ang tingin sa akin. Yan ako. Ah, talaga? Paano ko hindi ito nalaman? Bakit naman malalaman ng tulad mong basura? Ang tungkol sa mga mataas na opisyal? Ang yabang mo. Para sa isang mamamatay na tao. Guardia. Balihin ang mga paa niya at itapon siya. Kaninong mga paa ang babaliin mo? Ayos ka lang ba? Anong nangyayari? Hindi mo ba nakikita na ito ay isang pagdiriwang? Kasalanan ko ito lahat, G-Call. Hinayaan kong makapasok ang nakakasuklam na. Malapit na mamatay na babaeng ito sa party. Sana yan, alam mo mamatay sa natin. Ngayon lang, alam mo kaya. Pera hinahawakan na ito ng mga guwardiya. Ulitin mo yan. G-Call, ano? Ano? Lena, pasensya na at nahuli ako. Tamang-tama lang ang dating mo. Umagang main. Hindi ko sana nakita ang palabas. Hindi mo na ako mapapalabas ngayon, di ba? Sino ka? New Howard, seryoso ka ba? Ito si Lena Hart, ang bituin ng selebrasyon ngayong araw, miyembro ng lupon ng mga direktor ng Kifeni at higit sa lahat. At para sa iyo, aming punong taga-disenyo. Hindi, teka, Lena Hart, kilala siya sa buong mundo. Gaano ka nakaedad? Kailan naging trabaho mo? Ang pagtatanong sa iyong mga nakatataas. Apos na ang lahat. Sila na ang punong taga-disenyo sa grupo ng Kifeni. Narinig ko na ang sweldo para sa posisyong iyon. 7 numero na. Ibig sabihin siya ang punong taga-disenyo na tumulong sa Kifeni na makuha ang maharlikang kontrata. Oh, siguradong 10 milyon na ang bonus na iyon. Mayaman na ang pamilya natin. Mahal, totoo ba ito? Ikaw ba ang punong taga-disenyo sa grupo ng Kifeni? Ano bang koneksyon nito sa iyo? Well, ikaw ang pinakamamahal kong manugang na babae. Ibig kong sabihin, ikaw ay kasal na kay Adrian ng maraming taon. At ang inyong relasyon napakalalim na. Nagkaroon lang kayo ng kaunting hidwaan. Nakipag-diborsyo ka kay Adrian kaninang hapon. Hindi ko matatawag iyon na simpleng hidwaan lang. Oh, honey, normal lang ang pag-aaway ng mag-asawa. Normal lang iyan. Hindi ka pwede basta-basta lumabas at magpa-diborsyo agad. Lena, darling, papunta na rito ngayon si Adrian. Ibig kong sabihin, makikita kanyang napakaganda. Hihingi siya ng tawad, at pwede kayong magpatuloy .
At mabuhay ng iyong buhay. Magandang buhay, aking sinta. Lagi mo akong minamata. Akala mo ako ay mamamatay na. At pinalayas mo ako sa bahay. Bakit biglang nagbago ang ugali mo? Well, ako lang. Sakim ka lang. Pera lang ang gusto mo. Ngayong alam mo na may sweldo akong 7 figure. At bonus na milyon-milyon. Gusto mo ng parte. Sayang naman. Hiwalay na kami ni Adrian. Walang kinalaman ang perang iyon sa'yo. O sa pamilya mo, kaya iwan mo ko. Mahal, stage 4 na liver cancer mo. Ilang linggo na lang ang natitira sa'yo. Ilang linggo na lang ang natitira sa'yo. Ibig kong sabihin, ano ang gagawin mo sa pera? Paano kung ganito? Ibigay mo na lang sa amin, at yakin namin, magiging marangya ang libing mo. Margot, nagkakamali ka. Perpektong kondisyon ang kalusugan ko. Mas gustuhin ko pang i-donate ito sa charity, kaysa ibigay sa'yo at sa pangit mong anak. Nagloloko ka lang, Lena. Wala ka ng mga kaibigan o pamilyang natitira. Kapag namatay ka, sino pa ang mag-aayos ng katawan mo? Sino ang asahan mo, mahal? Ma? Anong ginawa nitong putang to? Adrian, nandito ka na. Itong terminal na to, ang bagong head designer sa Tiffany Group. At magkakaroon siya ang $1,000,000 na sweldo taon-taon. At asawa mo pa siya sa batas. Kaya karapatan mo ang kalahati ng yaman niya. Ganon kalaki ang binabayad sa kanya ng Tiffany? Ganon kalaki ang binabayad sa kanya ng Tiffany. Lena. Huwag mong pakinggan ang tanga kong ina. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Mahal, napakahalaga mo na ngayon. Bakit hindi na lang natin ipaopera? Ang kailangan mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo habang nagpapagaling. May magandang kinabukasan tayong naghihintay. Ang pag-ate mo ay talagang mas magaling kaysa sa nanay mo. Ngayon kumikita na ako. Gusto mo akong iligtas para gamitin. Parang ATM machine. Hindi. Nagkakamali lang tayo ng intindihan. Mahal, lahat ng relasyon ay mayroong maliit na alitan. Ito. Humihingi ako ng paumanhin. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi mahalaga kung patatawarin kita o hindi. Wala ka ng masyadong oras. Hindi ba sinabi sa'yo ng doktor? Mahal, pumunta ako sa ospital ngayon. May ilang scan na. Hindi pa kumpleto ang mga resulta. Pero sabi ng doktor, okay lang ako. Sagutin mo na iyan. Para makapaghanda ka para sa libing mo. Biro lang ni Lena, yan sa akin. Sabi ng doktor, okay lang ako. Tingnan mo, ipapakita ko sa'yo. MR Wood, kumpleto na ang lahat ng resulta ng test mo. Pasensya na sa masamang balita. Pero may stage 4 liver cancer ka. Ano, ito? Teka, sigurado ka bang si Adrian Wood ang may cancer? Tama, at sa puntong ito, huli na ang lahat. I-email ko sa'yo ang report mamaya. Terminal liver cancer. Doktor, teka, ano? Gaano katagal pa ang buhay ko? Wala pang 1 linggo maliban kung ano? Maliban kung makakahanap tayo ng mas na atay. Pero may mahigit. Sa 12 ng tao, sa listahan na nauna sa'yo, wala na tayong magagawa. Lena. Kailangan ko ng bagong atay sa loob ng 1 linggo. Ayokong mamatay. Adrian, nakahanap na ako ng atay para sa'yo. Ikaw mismo ang tumanggi, di mo naaalala? Alam kong nagkamali ako. Paumanhin. Pero ikaw na ngayon ang head designer sa Tiffany Group. Matutulungan mo ako, pakiusap. Tinulungan na kita. Ginawa ko lahat para tulungan ka. Pero ginamit mo ang pera sa operasyon. Nahingiran ko para bumili ng handbag. Para sa nanay mo. Tapos ikaw pa ang tumanggi sa atay. Na nakita ng ospital para sa'yo. Sinabi ko sa'yo, magsisisi ka. Maniwala ka ngayon. Pakiusap. Asawa mo ako. Pwedeng tawagan mo ang doktor mong kaibigan? Pakiusap. Ikaw mismo ang pumirma sa papeles. Hiwalay na tayo ngayon. Nagkamali ako. Alam ko na ngayon.
Nakikiusap ako sa'yo. Hindi. Di mo iniisip na nagkamali ka. Alam mo lang na mamamatay ka na. Ibalik ng nanay mo ang handbag. Tapos pumunta ka sa ospital. At magpalista sa donor list. Kung available pa ang atay na tinanggihan mo. Swerte mo. Ma. Pwedeng ibalik mo ang bag? Ayokong mamatay. Ibenta mo ang gusto mo. Hindi ko ibabalik ang bag. Akin ito. Paano niya nagawa yon? Magkakapamilya sila. Alam ko, ang lamig naman. Ma. Nakikiusap ako. Ayokong mamatay. Talagang ayokong mamatay. Iligtas mo ako. Nababaliw ka ba? May late stage cancer ka na. Bakit mo pa sinusubukang maghanap ng lunas? Gusto mo bang sayangin ang pera ko? Kahit makahanap ka ng gamot, magiging bedridden ka pa rin. Gusto mo bang alagaan kita? Habang buhay na lumpo. Hindi. Ma, hindi, ma. Ma, Seguridad. Pakiusap, huwag, Lena. Sandali. Ma. Malena. Bobby, pakiusap, sandali. Ma, hindi, sandali. Pakiusap, hindi, ma. Lena. Ghost Loretano. Ako ang asawa mo, Lena. magsisimula na ba tayo ng pagdiriwang? Gusto siyang itas. Kaya ko. Hindi, dapat magbayad ang mga tao sa kanilang mga desisyon. Ginawa ko ang lahat. Nang makakaya para sa kanya. Pero huwag kang lalapit. Dahil kasi,